coach na katanungan, ano ang masasabi mo sa performance itong dalawang kupunan sa nakalipas nga po na tawag nito nitong first quarter and second quarter ngayong game 3. Ano ang masasabi niyo doon, coach? Okay, yung first quarter, the San Antonio is doing good in terms of defense and offense. Pero itong second quarter kasi parang nagkaroon ng lapses on the defensive end itong San Antonio Spurs na pabayaan ng gusto si Bronson, si Obi. So talagang parang nag-breakdown in the last 3 minutes yung kanilang defense. So on the third quarter and fourth quarter, mapag-usapan nila yan sa locker room at ma-improve nila kung ano yung ginagawa nila. Opo. Dito, coach, sa Spurs, ako mag-focus, coach. Ano ba yung nakikita nyo, coach, na weakness nila ngayon, coach? Well, yung strength ng big man nila, si Victor, nagiging weakness nila in terms of nahahatak kasi siya ni Karl Anthony Towns sa labas. So yung height advantage ni Victor, hindi nila gaanong nakakapitalize. So yung Knicks kasi parang sobrang galing ng kanilang scouting report, talagang organize sila. May pinanggagalingan saka talagang nakakapitalize sila or na-exploit nila kung ano yung weakness ng San Antonio Spurs. Opo, iyon. Eto, coach, last question ko na lang bago ko naman ilipat kay Bongo Justin yung pagtatanong. Coach, ito, sa ano naman tayo dito sa New York Knicks? Ano naman yung masasabi nyo dito sa play ngayon ng New York Knicks na kanina halos, syempre di kami makapaniwala, nalamangan na ng halos 12 or lagpas, tapos nahabol pa rin. Kumusta po para sa inyo ito, coach? Yung New York parang parang underdog kasi sila eh. Parang they have nothing to lose dito sa stage na ito. Pero kung titignan mo yung napagdaanan ng New York Knicks, they are 13-0 sa playoff and before playoff nag 8-0 sila. So talagang they are parang very confident na kahit na anong mangyari, kahit anong distraction yung ginagawa ng San Antonio Spurs sa kanila in terms of outside the game, social media, pre-game, etc. Yung New York Knicks talagang focus sila to do their mission. Alam nila kung ano yung role nila, alam ng bawat isa kung ano yung magiging role nila during the game at nagagawa nila. Tapos well-planned talaga, well-scouted and ginagawa nila execution. This is a game of execution talaga. Kasi sa elimination, you can just throw shots, etc. Pero sa playoffs, especially dito sa championship, dapat may execution talaga ng plays, well defended, well scouted ang kalaban mo. And I think doon nagiging successful yung New York Knicks. Okay po, yan. Sa puntong ito, coach, bibigay ko naman sa aking partner ang bola ng pagtatanong kay Bombo Justin. Bombo Justin? Yes, coach. Good morning po. Ito po si Bombo Justin Ramos. At syempre, coach, gusto ko lang diinan yung nababanggit natin kanina na si Vic, yung strength nila becomes their weakness dito sa laro na to based dun sa observation po ninyo. Pero kung ikukumpara ka sa natin, coach, balikan lang natin itong naging series nila kontra sa Oklahoma City Thunder. Kasi sa Oklahoma City Thunder, ang laki ng impact din doon ni Victor Wembanyama. Of course, sa offense, sa defense, ang pagkakaiba kung titignan natin, coach, kung titignan, Jalen Bronson, scoring guard, SGA, scoring guard din sa Oklahoma City Thunder. Chet Holmgren, may shooting din. Karl Anthony Towns, may shooting din. So, may ganun pa rin, no? Parang nahihila pa rin siya sa labas. Pero ano yung kaibahan natin na nakikita natin, coach? Bakit hirap na sagutin ng San Antonio Spurs itong dinodraw na play ng New York Knicks, coach? Okay, una-una kasi ibang-iba talaga yung big man ng New York Knicks versus the kumbaga sa Oklahoma. Si Karl Anthony Towns is a big factor dito sa series na to. Bakit kamo? Kasi Karl Anthony Towns is a shooter from 3. So hindi mo siya pwedeng isag. So si Victor Wembanyama, hindi siya pwedeng magsag and to help other players. Kasi titirahan siya ni Karl Anthony Towns, which is nangyayari talaga at nakita na natin. Several series, several games.
So talagang yung effectivity ni Carl Anthony Towns sa series na ito, talagang hindi siya pwedeng iwanan doon sa labas. So nangyayari, parang nakaka-cancel yung height na San Antonio Spurs dahil in terms of offensive rebound, talagang minsan nakukuha talaga ng Knicks. And then on the offensive end naman ng San Antonio Spurs, parang nakikita ko palagi yung nung series nung Oklahoma, naging effective yung pick and pop ni Wembanyama. Okay, so pop tas tira sa tres. Pero ngayon, I think sa tingin ko lang, kailangan niya mag-adjust into pick and roll, not only pick and pop. Kasi kailangan yung laki niya doon sa loob. In terms of yun, kung pick and roll kasi, may chance pa siya to get the offensive rebound and score again. Pero kung pick and pop talaga, titira siya. Talagang isang beses lang yun. It's either he can make it or he can miss. Bola kagad ng New York Knicks yan. Coach, yan, nabanggit mo yan, no? Yung pick and roll, pick and pop na naging effective nga noong series ng Oklahoma City Thunder. Pero coach, yun nga, no? Parang ang daming kritiko yung nagsasabing nagkaroon ng pick and pop. Yung last play, kung matatandaan po natin, nung game 2. Yun po ba yung binabanggit natin na coach, no? Na instead na mag-pick and pop, pick and roll na lang sana itong ginawa ng San Antonio Spurs. At kung ginawa nila yun, malaki ang chance ba na nanalo sila during second game? Yung game kasi nakita ko, okay naman, breaks of the game lang talaga yung game 2, especially nung nakuha niya yung bola, pinasan niya dun sa nakatalikod na point guard. Medyo, siyempre, pagkaganong klase ng high-level game and intensity and pressure, minsan magdidilim yung paningin mo talaga eh. So, yun lang naman, breaks of the game lang. Kung yung that moment na decision-making ni Wembanyama is nangyari, baka nanalo sila. But then again, the totality of the game, parang hinahayaan ng New York Knicks ngayon na mag-pick and pop si Wemby instead of pick and roll. Kasi talagang burden talaga si Wemby sa loob. So, they will rather give a 3-point shot from Wemby than give internal offense doon sa Antonio Spurs. Talagang credit talaga ito sa scouting report and yun sa coaching ng New York Knicks. Yes, sir. At yun, coach, tingin po natin, ano po yung dapat gawin po ng coaching staff ng New York o ng San Antonio Spurs para makasabay dito po sa dinodoro na play po ng coaching staff, most especially Coach Mike Brown po, etong coach ng New York Knicks. Na alam naman po natin pagdating sa impact ng coaching, Coach Mike Brown, asahan po natin. Coach Mitch, tignan po ba, ano po yung nakikita natin dito, sir? Kaya po ba makipagsabayan ni Coach Mitch sa mga adjustment na gagawin ni Coach Mike Brown? Both teams naman is championship caliber. No? As I've said, kailangan nito ng matinding adjustment. Pero sa ngayon, parang nakita ko talagang sobrang hirap. Hindi masolve talaga ng San Antonio Spurs itong New York Knicks. While the New York Knicks is playing at the same level na nilalaro nila since the start of the playoff. Imagine, 13-0 ang New York Knicks on the playoff. Baka naiisip na rin nila ng San Antonio Spurs na napupunta na sa nerve nila kung anong klaseng team yung New York Knicks na before the start of the series talagang underestimated nila, underdog, and the funny Looney Tunes pre-game introduction. Ayun, so talagang yun yung factor ngayon na tinitignan natin. So parang hindi napapayag dito yung New York Knicks to give up this championship trophy. Pero tignan natin, as I've said, marami pang game, adjustment lang talaga pag nakuha ng New York, ng San Antonio Spurs yung proper adjustment on this series, baka sakali pa, baka sakali. Alright, Coach, that's all I have. Siguro ibalik ko po ulit yung bola po ng pagtatanong kay Bombo Kier. Okay, balik sa akin, Coach. Ito, Coach, mga ano na lang remaining na katanungan. Ngayong darating, Coach, na third quarter, kapag simula nitong second half, ano yung mga inaasahan natin, Coach, na mangyayari? Ano ba dapat na gawin itong San Antonio if ever naman para makahabol? And palagay nyo ba, Coach, ngayon kung sakali man na tawag nito ay matalo ulit ang San Antonio Spurs, may pag-asa pa kaya sa part ng Spurs, Coach?
So, itong 64-57, a while ago, talagang like 2 minutes, nagpapalitan pa ng lamang, then a sudden burst of scoring doon sa New York Knicks. Sa tingin ko, ang nakikita ko, ang nagkakaroon talaga ng problema yung San Antonio Spurs on their defense. Sobrang lambot ng defense. Sa nakikita ko, ang pinapakita ngayon ng San Antonio Spurs. And if they adjust this defense, talagang ayun, baka may chance na manalo sila dito sa Game 3. Kasi talagang kailangan nilang kunin tong Game 3 dahil sa history na NBA or kahit sa PBA, yung 3-0 o na championship, medyo, alam mo na, medyo parang napakalabo na yan. So, especially home court ng New York Knicks itong susunod na dalawang laro. So, pag 3-0 sila, baka kunin ng New York Knicks sa home court nila, or otherwise talagang meron pang maraming games na darating, and I don't think New York Knicks will lose 2 or 3 consecutive games.